Si Mr. Ray Langit sa makabuluhang komentaryo, pagbabalita at public service. Kasama si JR Langit, kasangga mo ang langit. What more can you ask for? Kung naghahanap ka ng friendly neighbor, dito ka na sa Radyo Agila. Hindi chismis o fake news ang hatid, kundi 100% na totoo ang pinag-uusapan. Mula sa mga eksperto at piling panauhin. Mag-relax at malibang sa kwentuhan. Matuto at magkaroon ng dagdag kaalaman. Lunes hanggang Biyernes, Programang Kapitbahay. Dito sa Radyo Agila. Premyado at mapagkakatiwalaang mamamahayag nandito na sa Radyo Agila. At kung nais mo ay makabuluhang komentaryo sa maiinit na issue, hindi magpapahuli sa public service. Samahan ang iginagalang sa industriya ng broadcast, si Ray Langit, kasama si JR Langit, tuwing alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Kasangga mo ang langit dito sa Radyo Agila. Mga malalaking balita at bawat mahahalagang impormasyon mabilis na makakarating sa inyo dahil sa mata ng Agila. Mata ng Agila, mapapakinggan na sa Radyo Agila. Lunes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mata ng Agila sa DZEC Radyo Agila. Kumusta po? Pag-usapan natin ang paggamit ng cellphone. Hindi mapapasubalian mga abay na pinagagaan ito at ginagawang madali ang ating buhay. Kapag may mga tanong, i-Google yan! Subalit, hindi lahat ay mabuti ang resulta sa paggamit ng cellphone. Maliban pa sa pwedeng maging sanhi ng aksidente, panganib sa trapiko, maaapektuhan ang ating emosyon, ang ating kalusugan, magkaproblema sa pagtulog, panlalabo ng mata, at pwede ka pang makaranas ng tech neck, yung pagsakit ng balikat at leeg tapos sasakit ang ulo at kung ano-ano pa. Mahal po namin kayo, kaya ang aming paalala, limitahan natin ang paggamit ng cellphone o anumang gadget. Maging huwaran tayo sa ating mga anak. Ito po si Julie Fernando, ang inyong kapitbahay. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Ano ang kwento ng iyong buhay? Gisingin ang natutulog na puso at damdamin. Bigyang kulay ang buhay sa palatuntunan. Ito ang inyong Tita Medi. Linggo, alas 2 ng hapon sa Radyo Agila. Your Country Sunday, 6 to 8 p.m. with Leander Denver Garcia. Highway, sweet magnolia, remember when you fill up my senses, blinded by the light in his eyes. Your Country Sunday, Sunday 6 to 8 p.m. only here at Radyo Agila. The one I love, she shines like silver. The one I love, she glows like moonlight. Mga malalaking balita
at bawat mahahalagang impormasyon mabilis na makakarating sa inyo dahil sa mata ng Agila. Mata ng Agila, mapapakinggan na sa Radyo Agila. Lunes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mata ng Agila sa DZEC Radyo Agila. Mga malalaking balita at bawat mahahalagang impormasyon mabilis na makakarating sa inyo dahil sa mata ng Agila. Mata ng Agila, mapapakinggan na sa Radyo Agila. Lunes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mata ng Agila sa DZEC Radyo Agila. Na ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay Biyernes, Nobyembre 8, 2024. Itong Radyo Agila Balita alas 7, napapakinggan tayo sa Mega Manila, Radyo Agila DZEC 1062 kHz. Maging sa ating Radyo Agila Provincial Stations, ngayon din sa ating social media platform sa ating Facebook at YouTube channel ng Radyo Agila. Kasama po natin ang buong news team at Agila reporters and correspondents sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita, Ronald Neri at JV Rogan. Sa ulo po ng ating mga balita, Bagyong Marce naglandfall na sa pangalawang pagkakataon sa Cagayan. Pero Bagyong Marce humina na habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Presyo naman ng mga produktong petrolyo ay nagbabanta na tumaas sa susunod na linggo. Ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa 5.2% sa third quarter ng 2024 ayon sa PSA. Partial opening ng LRT-1 sa Cavite Extension Phase 1 isasagawa ngayong buwan. NCRPO Chief Sidney Hernia, 10 araw na nirelieve sa pwesto. Police report, 10 milyon na halaga ng illegal na droga ay naharang sa isang warehouse sa Naiya Complex. Yan po ang ating headlines, nagatid sa ating oras alas 7:10 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, naglandfall na sa pangalawang pagkakataon ng Bagyong Marce sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, nitong alas 9 ng kagabi, noong Huwebes na itala ang landfall ng bagyong ito sa Sanchez Mira, Cagayan. Ito ay kumikilos sa direksyong west-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na may 220,000 kahon ng family food packs sa mga storage facilities sa Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera Region para sa kanilang disaster response sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Marce. Sinabi naman ni Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao na nagbigay ang DSWD Field Office 2 ng 250 family food packs at 250 non-food items sa mga lumikas na residente ng Maconacon, Isabela. Pinahayag naman ng Malacanang na hindi dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Economic Cooperation sa Peru ngayong buwan. Itinalaga naman ng Pangulo si Trade Secretary Maria Cristina Roque bilang kanyang Special Envoy sa APEC Economic Leaders Week na isasagawa mula November 10 hanggang 16. Samantala, humina ang Bagyong Marce habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa karagatan ng Pasukin, Ilocos Norte. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 155 km per hour at pagbugsong 215 km per hour.
Samantala, pinag-aaralan na ng National Irrigation Administration na baguhin ang cropping calendar o panahon ng pagtatanim upang makaagapay o maging ligtas ang mga pananim kung may malalakas na mga bagyo. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na ito ay bilang pangmatagalang solusyon sa mga nangyayaring pagkalugi ng mga magsasaka sa kanilang mga pananim. Pagtugunan niya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinukulang ahensya ng gobyerno na bigyang solusyon ang nakapanlulubong epekto ng mga dumaraang bagyo sa kabuhayan ng mga magsasaka. Paliwanag ni Guillen, ang dry cropping calendar ay itatakda mula Oktubre hanggang Hulyo kung saan ang Pebrero hanggang Hulyo ang magiging panahon ng anihan. Sabi pa ni Guillen na kapag tuwing dry season ang pagtatanim ay mas mataas ang yield o mas tataas ang produksyon. Dati nang itinakda ang cropping season mula Hunyo hanggang Marso na nangangahulugang ang harvest seasons ay pumapatak ng mga buwan ng Nobyembre, Marso o Abril. Ikinatuwa ni Department of Finance Secretary Raf Recto ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Ayon kay Recto, ito ay isa sa mga may tuturing na senyales ng pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas kaya marami pang mga Pilipino ang may trabaho. Ang naturang pahayag ay ginawa ng kalihim kasunod ng naitalang 3.7% na pagbaba sa unemployment rate noong Setyembre ng taong ito. Ito'y batay na rin sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon pa kay Recto, ang Pilipinas ay nagtataglay ng paborableng demographics sa ASEAN. Anya, isa itong golden moment sa Pilipinas gayong mapakikinabangan ito ng pangmatagalan. Kayo'y nakikinig sa Radyo Agila. Samantala, muling mahaharap sa mabibigat na pag-ulan ng maraming probinsya sa Northern Luzon dahil sa epekto ng bagyong Marce. Batay sa 24-hour accumulated rainfall forecast ng State Weather Bureau, maaaring makaranas ng hanggang 100 mm na ulan ang mga probinsya ng Cagayan, Batanes, Isabela at Aurora. Ito ay katumbas ng moderate to heavy rains. Makakaranas ng intense to torrential rain sa mga probinsya ng Cagayan at Apayao. Ito ay katumbas ng hanggang 200 mm na tubig ulan. Mararanasan din ang mula 100 mm hanggang 200 mm na pag-ulan sa iba pang mga probinsya sa Northern Luzon tulad ng Ilocos Norte, Batanes, Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas. Pumapagaspas! Sa kaugnay pang mga balita, muling nagpatupad ng flight cancellation sa Luzon dahil sa epekto ng bagyong Marce. Batay sa advisory na inilabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kinansila ang lahat ng schedule na commercial flight sa Tuguegarao City Airport. Kinansila rin ang lahat ng mga commercial flight sa Kawayan City Airport at Basco Airport sa probinsya ng Batanes. Dahil sa mga flight cancellations, apektado ang 221 o 221 passengers o pasahero sa Luzon na may iba't ibang destinasyon. Ayon sa CAAP, apektado ng malalakas na hangin at mabibigat na pag-ulan ng mga paliparan na malaking banta sa kaligtasan kapwa ng mga pasahero, crew at mga piloto. Inabisuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa mga commercial airlines bago magtungo sa mga paliparan sa Luzon kung may mga scheduled o nakatakdang biyahe ngayon at sa mga susunod na araw. Magbabalik pa po ang Agila Balita. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras po natin alas 7:16 ng umaga. Romance, action, drama, comedy, Everest Smart TV. Han, anong ever best TV show mo in the world? kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV, building healthy relationships. Ever best from Everest. Everest Appliances, health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Everest Appliances, health, wellness, energy saving from Everest Appliances.
Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Agila Balita alas 7. Kami pa rin yung nakakasama, Ronald Neri at JV Rogan. Sahani pa rin ang ating mga balita. Nagbabanta na naman ang taas presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa Department of Energy, sa nagdaang 3 araw na trading ay nakitaan nila ang pagtaas ng mga produktong langis. Sa pagtaya ng DOE, maglalaro sa 1.85 pesos hanggang 2 pesos and 5 centavos ang pagtaas sa kada litro ng diesel. Habang ang gasolina ay magtataas ng hanggang 150 sa kada litro at hindi rin lalayo sa 1 peso ang itataas ng kerosene. Malalaman pa sa Lunes ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong langis na kadalasang ipinatutupad ng Martes. Sa iba pa nating mga balita, isasagawa ngayong Nobyembre ang partial opening ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. Ayon sa Light Railways Management Corporation o LMRC, malaking ginhawa ang idudulot nito sa mga mananakay dahil 1 oras ang mababawa sa biyahe mula Quezon City hanggang Parañaque City. Sa unang taon ng partial operation nito ay inaasahang nasa mahigit 80,000 pasahero araw-araw ang maseserbisyuhan ng LRT extension. Ang 5 bagong istasyon sa ilalim ng Phase 1 ay kinabibilangan ng Redemptorist Asiana Station, MIA Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos Station na dating sukat. Samantala, magtutuloy-tuloy pa ang aktibidad para sa Phase 1 na kinabibilangan ng System Integration Works, commissioning ng train sets at operational readiness tests para matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na seamless integration. Mahigpit na nakikipagtulungan ng LRMC sa Department of Transportation at Light Rail Transit Authority, gayon din sa local government units at iba pang partner agencies ng gobyerno para sa matagumpay na pagkumpleto ng proyektong ito. Bukod dito ay na-install at nasubok na rin ang mga automated na entrance gate, ticket vending machine at teller booth ng Phase 1. Alas 7:19 ng ating oras, target ng Department of Education o DepEd na bawasan ang academic subjects ng mga nasa senior high school upang mabigyan sila ng pagkakataong ma-hire ng mga employer. Sa 2024 Regional Conference sa Educational Planning sa Asia, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na gagawin na lamang 5 hanggang 6 ang core subjects ng senior high school curriculum. Sa kasalukuyan kasi ay required ang mga high school o senior high school students na kumuha ng 15 core subjects. Paliwanag pa ni Angara na ang pagbabawas ng subjects ay mabibigyan ng mas maraming oras sa mga estudyante na pagtuunan ng kanilang on-the-job training o OJT na makapagpapalakas sa kanilang employability pagka-graduate. Ang curriculum review para sa grades 11 at 12 o senior high school ay pinag-aaralan na habang ang revamped K-12 o K-10 curriculum na nakatuon sa literacy at math skills ay target ipatupad sa 2028. DCEC 1062 Radyo Agila Pumapagaspas. Samantala, inihain ng mga kongresista ang panukalang batas na binibigyang otorisasyon ang gobyerno na bawiin ang mga estate na iligal na nabili ng mga banyaga sa bansa. Partikular ang mga estate na may kaugnayan sa iligal na operasyon ng POGO. Itong House Bill number 11043 o ang Civil Forfeiture Act na iniakda ni Senior Deputy Speaker Rep. Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Rep. Robert Ace Barbers, Dan Fernandez Bienvenido Abante at Stephen Carapas Paduano. Ang panukala ay resulta sa nagpapatuloy na pagdinig ng Quadcom hinggil sa extrajudicial killings, iligal na operasyon ng POGO at iligal na droga. Tiniyak ni Department of Education Secretary Sani Angara na magiging patas at transparent ang lahat ng isasagawang bidding ng ahensya sa kanilang mga proyekto. Ayon sa kalihim, sisiguruhin nila na nasusunod ang kanilang mandato na gawing transparent sa publiko ang mga proseso ng procurement at bidding.
Paliwanag pa ng kalihim na mabibigyan ng pantay na pagkakataon ng lahat ng supplier at contractor na gustong lumahok sa bidding. Nagbabala rin ito sa sinumang kinatawan at empleyado ng ahensya na mapatutunayang sangkot sa illegal na bidding process. Ito ay maaring humantong sa pagkakasibak sa pwesto at kaukulang disciplinary action. Pa natin mga balita, susuriin ng Quad Committee ng Kamera ang mga nakumpiskang baril bilang ebidensya ng mga suspek na umano'y gumanti sa panahon ng police operations na ikinamatay ng higit sa 7,000 personalidad sa war on drugs ng Duterte administration. Sinabi ni Quadcom Co-Chairperson Manila Representative Bienvenido Abante na lumitaw sa data mula sa PNP na 7,173 drug pushers at 440 users ang napatay sa kampanya noon ng Duterte administration mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2022. Una nang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Senate Blue Ribbon Committee na inatasan niya ang mga pulis na barilin ang mga drug suspects na manlalaban upang lumabas na sila ay legal na napatay sa police operations. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Metropolitan Manila Development Authority Chair, MMDA Chair Attorney Romando Artes na ibang ahensya ang nangangasiwa sa EDSA busway at hindi sila. Giit ni Artes na mismong ang Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang nagpalit ng tagapangasiwa ng naturang linya. Sa ngayon ay wala na silang tauhan na nakadeploy sa bus carousel dahil hindi na ito sakop ng kanilang jurisdiksyon. Sa sandaling hingi ng DOTR Special Action and Intelligence Committee ang kanilang tulong ay nakahanda naman anya silang manghuli ng mga pasaway na motorista roon. Isaan niya sa dahilan kung bakit inilipat ng jurisdiksyon ay dahil na rin sa mga nagkakadobleng obligasyon. Nakahanda rin itong humarap sa ikakasang investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso para magpaliwanag. Kaya may plano ngayon, Kuya Vivo, yung mga bus na dumadaan sa busway, pagka southbound sila, ililipat sa pang northbound. O bus lang ang parang counterflowing, Ganon din vice versa. Wala nga namang dadaan doon na iba pang sasakyan, kundi yung mga dapat lang dumaan. Diba? Alas 7:25 ang ating oras. Samantala, mahigpit na minomonitor ng Department of Migrant Workers ang mga kumpanyang nagpapanggap na language center pero ang totoo ay nagre-recruit ng mga overseas Filipino workers. Sinabi ni Yusek Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers na agresibo ang kanilang kampanya laban sa gawaing ito. Meron anya silang tanggapan na tinatawag na Migrant Workers Protection Office. Nagsasagawaan niya ang nasabing tanggapan ng online o in-person surveillance. Minomonitoraan niya ng mga ito ang mga language center kung pupunta ng Japan ay mag-aaral ng Nihongo. Sinabi ni Olalia na sinusurveillance nila ang mga ito dahil madalas silang nagva-violate ng batas at nag-endorso ng mga trainees sa mga recruitment agency o employer gaya ng Japan, New Zealand at Canada kung saan sinisigin sila ng placement fees ang kanilang workers. Alas 7:26 ang ating oras. Bumaba sa 21,000 ang kaso ng dengue sa bansa mula September 29 hanggang October 12 nitong taon. Ayon sa Department of Health o DOH, ito ay nasa 8% na pagbaba mula sa higit 23,032 na naitala noong September 15 hanggang 28. Samantala, bumaba rin ang death toll sa dengue ngayong taon kung saan naitala sa 0.26% hanggang nitong Oktubre 26 ang death cases mula sa 0.34% sa kaparehong peryodo ng nakalipas na taon. Kabilang sa mga rehiyong nakapagtala ng mataas na kaso ay ang National Capital Region na may 3,002 cases, Central Luzon 2,351 cases at Calabarzon na may 308 ang publiko. Ipatupad ang 4S strategy laban sa dengue gaya ng search and destroy breeding places, secure self-protection, seek
early consultation at support fogging o spraying sa hotspot areas, lalo na ngayong tag-ulan. DCEC Radyo Agila, lalong pinasigla, lalong pinalakas, pumapagaspas. Magbabalik pa po ang Agila Balita. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras po natin, alas 7:28 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Etherton Flexboard Fiber Cement Board. Pinakamatibay na pangkisamit pangdingding. Etherton Flexboard Fiber Cement Board. Telepono bilang 8532-7021 hanggang 27. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. DCEC, yes, 62, Radyo Agila, pumapagaspas. DCEC Radyo Agila, lalong pinasigla, lalong pinalakas, pumapagaspas. Good morning, good morning. Tuloy tayo sa ating Radyo Agila Balita, alas 7. Shout out muna, Kuya Bibo. Sa mga naka-monitor sa Facebook, si Ate Emma Ridaha, good Friday morning ka Agila. Sir Ronald, Sir JB, happy weekend. Yun, may extra pa si Ate Emma from Bulacan. Ayun, si Ate Lisa Flores, ating mga kasama, si Ate Jennifer. Ayun, Ate Jeng, good morning. At gayon din kina Wyatt Gulay, Wyatt Gulay nga ba yun? Yun, si Tristan Wyatt Gulay. Si Leonida Franco. Morning po. Radyo Agila, pumapagaspas na report! Ngayon naman tatanggap po tayo ng report. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa third quarter ng taon. Report ni Tonet Laborte. Lumago sa 5.2% ang ekonomiya ng bansa sa ikatlong quarter ng taong ito. Gayunman, ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mababa ito kumpara sa 6.4% na gross domestic product sa second quarter ng taon at 5.4% sa unang quarter ng 2024. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang services sector ang naitalang may pinakamataas na kontribusyon na nasa 4.1%, habang ang GDP growth sa agriculture, forestry at fishing industry ay naitala sa 1.3%. Tumaas naman sa 6.8% ang gross national income ng bansa at 19.3% ang net primary income. Sinabi ni Secretary Arsenio Balisaca ng National Economic and Development Authority o NEDA na ang Pilipinas ay nananatiling isa sa fastest growing economies sa buong Asya. Sumusunod anya tayo sa Vietnam na may 7.4% growth rate at naungusan natin ang Indonesia na mayroong 4.9%, ang China na nasa 4.6% at Singapore na nasa 4.1% growth rate. Para sa Radyo Agila, Tonet Laborte, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Tonet Laborte. Samantala, hinikayat ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang lahat ng mga Italian investors na mamuhunan sa sektor ng transportasyon sa bansa. Ayon kay Bautista, malaki ang maitutulong nito upang maging magandang transportation sector sa Pilipinas. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag sa ginanap na ASEAN-Italy Economic Relations. Sa naturang forum ay binigyang diin ni Bautista na malaki ang potensyal na malalaking transportation project ng gobyerno.
Ibinahagi pa nito na nakatutok ang Department of Transportation sa patuloy na pagsasagawa ng mga proyekto sa ilalim pa rin ng public-private partnership. Radyo Agila, pumapagaspas na report! Nasa linya naman si Moira Insena Cruz. Pilipinas at Jordan palalakasin pa ang koordinasyon sa larangan ng depensa at agrikultura. Moira? Go ahead, Nagharap ang mga kinatawa ng Foreign Affairs ng Pilipinas at Jordan para sa unang political consultations ng dalawang bansa na isinagawa sa Jordan Ministry of Foreign Affairs and Expat Leads. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, pangunahing sa tinalakay sa high-level discussions ay ang pagpaitin sa kooperasyon ng Jordan at Pilipinas, partikular sa nais na palakasin ng dalawang bansa ay ang pagtulungan nito sa mga larangan ng agrikultura, depensa, kalakalan, consular, labor at edukasyon. Bilang din sa pinag-usapan ang ilang mga regional at international issue gaya ng mga hakbangin ng Jordan sa paghimok sa international community na tugunan ang humanitarian crisis sa Gaza Strip. Ang delegasyon ng Pilipinas ay pinangunahan ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro. Tiniyak na tutugon nito sa mga pangangailangan ng komunidad. Gayunpaman, hindi lahat ng mga layunin ay maaaring matugunan pa. Inaayon pa nila mga inisyatiba sa misyon at pananaw ng universidad, partikular sa kapaligiran at mga gawin na may epekto sa kapaligiran. Tutukuyin din ng PABLAD kung paano ito tatapon ng maayos sa mga basura, mapanatiling masanay na maisagawa ang WRS, pati si Kuya Joey Silio ng basura upang bawasan, muling paggamit at pag-recycle. Si Ate Jennifer. Para sa Environment News, Bola Tagisaan, matatag, matapang, Samantala, ganap ng batas ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act. Ito ay matapos nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, November 7, 2024. Layo ng naturang batas na mabigyan ng dekalidad at angkop na pagsasanay ang mga manggagaang Pilipino at masolusyonan ang problema ng skills mismatch. Pinarangalan naman si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. bilang isa sa World's Best Central Bankers. Ibinigay ang pagkilala kasunod ng masusing pagsusuri sa mga ginampanan ng mga central bank sa iba't ibang bansa. Pinagkaloob ng founder at editorial director ng Global Finance Magazine na si Joseph Guillaraputo ang parangal para sa rating sa ilalim ng 2024 Central Banker Report Card sa isang seremonya na ginanap sa Washington, D.C. Kabilang si Remolona sa 25 pinuno ng mga kaparehong institusyon sa buong mundo. Alas 7:35 ang ating oras. Kinumpirma ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pagkakaaresto nila sa 7 individual na sangkop sa pagbebenta ng online registered SIM cards. Ito ay matapos ang ikinasang entrapment operation ng pulisya at napag-alaman na ibinebenta nito ang kanilang mga online registered SIM sa Cainta, Valenzuela, Quezon City at Manila. Sabi ni PNP ACG Director Police Major General Ronnie Cariaga, talamak kasi ang bentahan sa internet kaya't gumawa na sila ng aksyon para masawata ito. Ayon naman kay PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Walin May Arancilio, nakakahalaga ng 14,000 pesos ang bentahan ng mga bulk registered SIM card. Sa mga SIM naman na nakalink na sa mga verified accounts o e-wallets, nagkakahalaga naman ito ng 3,500 pesos sa kada piraso. Nakuha sa mga suspect ang aabot sa 400 registered SIM cards. Rason naman ng mga nahuling individual na ginagawa lamang nila ito dahil sa malaking pangangailangan o malaking pangangailangan sa buhay. Pero hindi pa rin dapat gumagawa ng loloko. Hindi pa rin, hindi dapat maghahanap buhay ng marangal. Legal. Samantala, nirelieve muna sa kanyang pwesto sa loob ng 10 araw si National Capital Regional Office o Police Office
NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia kasunod ng reklamong extortion o pangingikil na isinampa laban sa kanya. Ang pag-alis sa pwesto kay Hernia ay ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil. Ang reklamong extortion ay nag-ugat sa pagka-aresto sa 4 na Chinese citizens ng 14 na NCRPO personnel sa umano'y scam hub sa Maynila noong October 30. Ayon sa mga dayuhan, hiningan umano sila ng mga tauhan ni Hernia ng tig 1 milyong piso kapalit ng kanilang kalayaan. Maliban sa administrative charges, nais ng Chinese complainants na patawan ng preventive suspension si Hernia upang hindi ito makapag-impluwensya sa investigasyon. Mari naman itong itinanggi ni Hernia at aligasyon laban sa kanya at kanyang mga tauhan na tinawag niyang walang basihan. Bukas anya siya sa investigasyon at hindi kailanman papayagan ng maling gawain sa kanilang hanay. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Department of Agriculture na bird flu free na ang Cagayan Province. Ang deklarasyon ay inisyo ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel sa pamagitan ng Memorandum Circular No. 4 na sinisertipikahang ligtas na sa avian flu ang lalawigan. Ang probinsya ay may isang kumpirmadong kaso ng highly pathogenic avian influenza subtype H5N1 na naitala sa bayan ng Solano. Solano ba yun? Noong Enero ng nakalipas na taon. Ang pagiging bird flu free ng Cagayan ay dahil sa mabisang pagtugon ng local authorities sa nasabing sakit. Good morning, Kuya Romy Santos, Kuya Sam Javier. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong na ipinaabot ng gobyerno ng Singapore para sa mga biktima ng pananalasa ng severe tropical storm Christine. Sa pamamagitan ng telepono, ipinaabot ni Marcos ang kanyang kasiyahan kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong na inaasahang magpapatatag sa ugnayan ng dalawang bansa. Maliban sa pagpapasalamat, napag-usapan din ng dalawang leader ang usapin sa humanitarian aid hanggang sa mga hamong dulot ng climate change. Isa ang Singapore sa mga bansa sa Southeast Asia na nagpadala ng kanilang tulong sa ating bansa sa kasagsagan ng mga malalakas na bagyo. Nitong October 26 nang magpadala ng military aircraft ang Singapore para umalalay sa pagbiyahe ng mga relief aid sa mga lugar na mahirap nang abutin. Magbabalik pa po ang Agila Balita. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras po natin 7:40 a.m. Radyo Agila, bumapagaspas na report! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Kami pa rin yung nakakasama, Ronald Neri at JV Rogan. Tanggapin na natin ang live report. 10 milyong halaga ng illegal na droga na harang sa isang warehouse sa NAIA Complex. Si Archie Amado. Archie, come in. Kabo ang 10 million. Mabisang 10,000. Go ahead. Go. Hello? Go ahead, Archie. Yes, kabuang 10,015,600 pesos halaga ng illegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs at NAIA, PDEA, EID, ITG mula sa dalawang inbound parcel sa isang warehouse sa NAIA Complex mula naman sa US. Unang naharang isang parcel na padala ng Ohio Tea Company na idinitirang herbal tea na nakakonsigne sa Alfredo Roa ng Mayuga Street, Tambo, Parañaque, kung saan naglalaman ito ng 3,570 gramo ng Kush o high-grade marijuana na may standard drug price na 4,998,000. Habang ang pangalawang parcel naman, padala rin ng parehong kumpanya na idinitirang Hasmin per square tea
na naglalaman ng 3,584 grams ng kosh o high-grade marijuana na nagkakahalaga naman ng 5,017,600 pesos na nakakusay ni pa rin sa isang tao mula sa Parañaque. Na i-turnover na ng custom na NAIA sa NAIA PDEA EIDITG ang illegal na droga para sa karagdagang investigasyon at tamang disposisyon. Archie Amado para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Archie Amado. Radyo Agila, bumapagaspas na report! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Samantala, nanguna si Dubai-based Filipino designer Michael Cinco sa mga pangalan na napiling maging judge sa 73rd Miss Universe pageant. Gaganapin ang nasabing coronation night sa Nobyembre 17 sa CDMX sa Mexico City. Nakakasama ni Cinco sina Miss Universe Canada 2020 Nova Stevens, Colombian actress, singer and songwriter Fariana, renowned philanthropist, dentist and entrepreneur Camila Giribiti, entrepreneur Gianluca Vacci, Telemundo host Jessica Carillo, Miss Universe 1978 Margaret Gardiner ng South Africa, fashion designer Eva Cavalli, renowned Brazilian artist Romero Brito, King of Latin Music Emilio Estefan, at digital entertainment star Lele Pons. Sa social media account nito ay pinasalamatan ni Cinco ang organizers ng Miss Universe dahil sa pagpili sa kanya na maging judge. Magugunitang napiling pambato ng bansa si Chelsea Manalo na isa sa mga paboritong manalo ngayong taon. Radyo Agila, bumapagaspas na report! Samantala, tanggap ulitan ng report. Anong report ni Mayan? Ano lead ni Mayan? Sige, tanggapin na natin yung report. Okay, Mayan. Come in, please. Na-discover dapat isaalang-alang ang mga issue at alalahanin ng kapaligiran at Sustainable Development Goals o SDGs sa pagpapatakbo ng multimilyong pisong pasilidad na tinatawag na FabLab o Fabrication Laboratory sa Silliman University o SU. Ang Synergy FabLab na pinondohan ng 3.2 milyong piso mula sa Department of Trade and Industry o DTI sa ilalim ng Shared Service Facility program nito. Opisyal itong inilunsad noong Miyerkules sa Mariano at Linaw Hall Activity Center. Ayon sa FabLab, nasa ilalim ng teknolohiyang incubator ng negosyo ng SU bilang pasilidad ng suporta para sa mga start-up at mga pakikipugnayan sa nananaliksik. Tiniyak na tutugon ito sa mga pangangailangan ng komunidad. Gayunpaman, hindi lahat ng mga layunin ay maaaring matugunan pa. Inaayon pa nila mga inisyatiba sa misyon at pananaw ng universidad, partikular sa kapaligiran at mga gawin na may epekto sa kapaligiran. Tutukuyin din ng FabLab kung paano ito itatapon ng maayos sa mga basura, mapanatiling masanay na maisagawa ang PRS ng responsableng pamamahala ng basura upang bawasan, muling paggamit at pag-recycle. Para sa Environment News, Mona Dagsaan, matatag, matapang, matapat. Dapat isaalang-alang ang mga issue at alalahanin ng Maraming salamat, Mean Corvera. Radyo Agila, bumapagaspas na report! Tanggap pa rin tayo ng report, 2 drug suspect arestado sa Taguig, kaugnay ng anti-criminality campaign. Si Vernalyn Amado. Vernalyn. Ayan na si Vernalyn.
Okay, Bernalyn Amado. Aabot sa 84.6 grams o katumbas ng 408,280 na halaga ng hinihinalang shabu at pinatuyong dahon ng marijuana ang nakumpiska sa dalawang tulak ng droga na pinangalanang si alias Kambal, 27 years old at alias J, 16 years old. Nabuking ang illegal na transaksyon ng mga ito ng mga rumoron ng pulis ng Taguig City Police Substation 4 sa Bagong Silang, Barangay Tuktukan. Nahaharap ang dalawang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Habang ang mga nakumpiskan droga ay itinurn over sa Southern Police District Forensic Unit para sa laboratory analysis. Vernalyn Amado para sa Radyo Agila, matatag, matap. Maraming salamat, Vernalyn Amado. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Samantala sa ating agri-news, pagkonsumo ng half-rice solusyon sa rice wastage ayon sa DA. May report si Bel Sorara. Mabisang paraan half-rice consumption upang mabawasan ang nasasayang ng Pilipinas kung ang pag-uusapan ay sakit na tuberculosis, batay na rin sa rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Sabi ng nabanggit na grupo ng mga doktor, napakaraming mga bata na may tuberculosis ang hindi nasusuri o nagagamot alinsunod sa rekomendasyon ng WHO. Tinataya ng WHO na 1.25 milyong mga bata at kabataan na ang edad ay 0-14 ang dinadapuan ng TB o tuberculosis kada taon. Ang nakalulungkot, ayon sa WHO, kalahati lamang ng mga batang ito ang nasuri at nagamot o ginagamot.
Ilan sa revised guidelines ng WHO noon pang 2022 para sa management ng mga bata at kabataang may TB ay pahintulutan silang ma-diagnose batay sa sintomas na nararamdaman kahit walang laboratory confirmation at pagkakaloob ng oral regimens upang gumutin at mahadlangan ang tuberculosis sa mga bata at kabataan. Para sa Radyo Agila, Bel Surara, matatag, matapang. Maraming salamat, Bel Surara. Radyo Agila, bumapagaspas na report. Sa kapaligiran naman, dapat alalahanin sa operasyon ng Fabrication Lab. Ang report ay mula kay Mona Dagsaan. Mona! Dapat isaalang-alang ang mga issue at alalahanin ng kapaligiran at Sustainable Development Goals o SDGs sa pagpapatakbo ng multimilyong pisong pasilidad. Dapat isaalang-alang ang mga issue at alalahanin ng kapaligiran at Sustainable Development Goals o SDGs sa pagpapatakbo ng multimilyong pisong pasilidad na tinatawag na FabLab o Fabrication Laboratory sa Silliman University o SU. Ang Synergy FabLab na pinondohan ng 3.2 milyong piso mula sa Department of Trade and Industry o DTI sa ilalim ng Shared Service Facility program nito. Opisyal itong inunsad noong Miyerkules sa Mariano at Linaw Hall Activity Center. Ayon sa FabLab na sa ilalim ng teknolohiyang incubator ng negosyo ng SU bilang pasilidad ng suporta para sa mga start-up at mga pakikipugnayan sa nananaliksik. Tiniyak na tutugon ito sa mga pangangailangan ng komunidad. Gayunpaman, hindi lahat ng mga layunin ay maaaring matugunan pa. Inaayon pa nila mga inisyatiba sa misyon at pananaw ng universidad, partikular sa kapaligiran, at mga gawin na may epekto sa kapaligiran. Tutukuyin din ng FabLab kung paano ito itatapon ng maayos sa mga basura, mapanatiling masanay na maisagawa ang 3 Rs ng responsableng pamamahala ng basura upang bawasan. Salamat Mona Dagsaan sa ating sports news. San Antonio Spurs head coach na si Greg Popovich hindi pa babalik sa trabaho. By report si Glenn Gatos. Glenn. Mas pinaghahandaan ngayon ng Women National Football Team ng Pilipinas ang gaganapin na Asian Women Futsal Championship na ang host ay ang ating bansa. Sinabi ni Philippine Football Federation President John Gutierrez na nasa 100% na nakahanda ang Pilipinas sa laro na magaganap mula Nobyembre 16 hanggang 21 sa Field Sports Arena. Ang pang-15 na rangkang Pilipinas ay mahaharap sa matitinding koponan na world number 6 na Thailand, number 11 na Vietnam, number 24 na Indonesia, at number 37 na Myanmar. Gate ni Gutierrez na isang malaking pagkakataon nito para mapatunayan ang lakas ng Pilipinas sa pagsabak sa World Cup sa susunod na taon. Para sa Radyo Agila, Ron Galvez. Maraming salamat Ron Galvez. Sa iyo naman si Ron Galvez pala yun, yung nag-report sa Potpourri. Samantala sa ating tech news, naging matagumpay ang test flight ng electric air taxi na gawa ng automaker Toyota at Joby Aviation ay sinagawa sa Shizuoka, Japan. Inaasahan na mga flying e-taxi ay magiging bahagi ng bagong mobility service na makapagpapabilis sa daloy ng trapiko at makatutulong sa kapaligiran. Ang electric air taxi ay kayang sakyan ng 4 na pasahero sa bilis na 320 kilometers per hour with zero emissions. Di hamak din na mas tahimik ito kumpara sa mga helicopter. Ang proyektong ito ng Toyota at Joby Aviation ay nagsimula noong pang 2023. Mag-i-invest pa ang Toyota ng karagdagang $500 million para naman sa certification and commercial production ng mga nasabing electric aircraft. Sa atin namang balitang hukay. Ayun.
Balitang kukay, overdue book. Nakuhang overdue book na ibalik na sa Massachusetts Library pagkatapos ng 51 years. May report si Mona Dagsaan. Isang aklat ang naibalik na sa Massachusetts Library matapos itong isauli sa ibang facility. Dapat isaalang-alang ang mga issue at alalahanin ng kapaligiran at Sustainable Development Goals o SDGs sa pagpapatakbo ng multimilyong pisong pasilidad na tinatawag na Fab Lab o Fabrication Laboratory sa Silliman University o SU. Ang Synergy Fab Lab na pinondohan ng 3.2 milyong piso mula sa Department of Trade and Industry o DTI sa ilalim ng Shared Service Facility program nito. Opisyal itong ilunsad ng Miyerkules sa Mariano at Linaw Hall Activity Center. Ayon sa Fab Lab, nasa ilalim ng teknolohiyang incubator ng negosyo ng SU bilang pasilidad ng suporta para sa mga startup at mga pakikipugnayan sa nananaliksik. Tiniyak na tutugon ito sa mga pangangailangan ng komunidad. Gayunpaman, hindi lahat ng mga layunin ay maaaring matugunan pa. Inaayon pa nila mga inisyatiba. Yun, talagang balitang kukay na kukay, si Mona. Well, yan na po ang kabuuan ng ating mga balitang itinampo ngayong araw ng Biyernes, Nobyembre 8, 2024. Special day, Kuya Bibo. Oh, syempre po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang sa pagbabalita sa ating mga reporter at news correspondents. At syempre sa ating news production, sina Mona Dagsaan, Bel Surara, Lisa Flores, Icy Perez. Sa ating producer, si Malu Kukay Tarayo. At sa ating technical side, sina Jeremy Bunaw at Jonas Gracious Pascual, maging sa ating mga tech dyan sa ating transmitter site. Kami naman po ang inyong naging tagapagbalita. Gusto ko lang munang batiin bago tayo mag-extra, Kuya Bibo, sa lahat ng bumati sa aking birthday. Maraming salamat po sa ibang mga social media pa. Pati sa ating TV. Opo. Ayun. Happy birthday po. Ayun. Napakaagap ni Jeremy. Maraming salamat, Jer. Okay, kami naman po yung naging tagapagbalita, Ronald Neri at JB Rogan. Hanggang sa muli, magandang umaga, happy weekend. Enjoy your weekends. Ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga nakalulungkot man, sa mga naapektuhan ng bagyo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi magtiwala sa Panginoon Diyos. Susunod na po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Sumainyo ang mga balitang